bago po ako magsimula, kilala niyo po ba si Bruce Lee? Kaya lang, okay. Kaya ako pinakwento sa inyo kung kilala niyo si Bruce Lee. Kasi first of all, dumating po siya sa point na ang tawag namin doon, the same thing with the all athletes is in the zone. Ang ibig sabihin ng in the zone, parang fast forward and the rest is normal. Parang Michael Jackson. Just imagine, hanggang ngayon, yung concert niya, pwede mong itapat sa concert ng mga bago ngayon. Just imagine Michael Jordan. Gaano siya kagaling, gaano grabe yung achievement niya. Now, tanong, gusto niyo po ba matutunan paano maging in the zone? Ito yung katulad po ng mga top earner, tawag po dyan in the zone. Maniniwala ka ba yung mga taong kumikitang 2 million, 3 million in a span of 3 years, 5 years? Medyo oo, medyo hindi. Pero now, tuturo ko po sa inyo paano maging in the zone. Ready na po ba kayo? Gusto ko po, konting tanong, sasagot kayo lahat. Okay lang ba? Itodo nyo na po lahat, imagine nyo, parang speaker din po kayo na kayo mismo yung nagsasalita dito. Okay po ba yun? Okay, slides please. Yun. Tuturuan ko po kayo paano nagkakaroon ng mga tao ng problema, paano ang tao nagiging in the zone, paano ang tao parang hindi nila nakuha gusto nila. Number one, if your skill level is low at yung challenge level mo is low, anong makuha mo? Next slide. Apathy. Alam niyo po ba yung apathy? Ang apathy po, ibig sabihin ito yung wala kang gana. Ibig sabihin yung parang hindi ka motivated, as in walang-wala ka. Okay? Ibig sabihin pa, ang skill level mo is mababa at ang challenge level mo is mababa, nasa apathy ka. Okay? Next slide. Pag sobrang taas ng challenge level at wala kang skill, anong makuha mo? Anong makuha mo? Ito yung minsan na grabing problema mo, parang hindi mo na alam kung anong gagawin sa buhay mo. Okay? Next slide. Ito naman, pag sobrang taas ng skill level mo at sobrang baba ng challenge level, anong mararamdaman mo? Masyado ka lang relax. Now, gusto niyo po bang malaman paano kayo mapupunta sa in the zone? Okay, next. Kailangan niyo lang pong baguhin ang alin? Ang ano? Anong kailangan niyong baguhin? Skill level. Gusto niyo po bang yumaman? Hindi po ako kumbinsido sa sagot. Gusto niyo po bang yumaman? Now, number one, baguhin niyo attitude niyo. Your attitude will always be equivalent of your income. Kung gusto mong baguhin ang kinikita mo, baguhin mo, ugali mo, ganun lang kasimple. Now, I have my goal. Guys, for the past years, dumating din po ako sa point na nabuboring na po ako sa pag-network ko. Bakit? Lahat ng goal, ng hit ko, lahat ng trip na puntahan ko, ilang beses ako naging top ng hit, ano pang hahabulin ko? Dumating ko sa point na hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Nag-network ako pero wala na sa puso ko. Hindi na nanggigigil yung mata ko. Hindi na nanggigigil yung katawan ko. Pero sabi ko, ano ang dapat kong gawin? First, inanalyze ko. Kailangan ko ng malalim na commitment. Ano yung commitment? Number one, ayaw ko may nasasayang na pera. Second, ang motivation ko sa stress. Pag ako nai-stress, lalo akong gumagaling. Lahat naman tayo actually ganon. Kaya lang, kailangan mo, sabi nga, you need to be hurt so much until wala ka ng ibang gagawin mo, hindi sasabihin mo sa sarili mo, tama na, gusto kong baguhin buhay ko. End of the day, ang problema kakampi natin, hindi siya kaaway. Nakakita ka bang muscle na lumaki na hindi na-i-stress? Kailangan ng muscle na stress para kailangan nyo ng problema para kayo gumaling. Ibig sabihin, ang problema hindi pwede natakasan, ang problema hinaharaphan. Nakita ko sarili ko, ang motivation ko number one is ayaw ko nasasayang na pera. Anong ginawa ko? Bumuo ako ng JLIM project, ginastusan ko yung office, gumastos ako ng ilang million. Bakit? Para wala na akong reason para mag-quit. Kung gumastos ako ng 100,000, 2 million, 1 million, pwede pa ako mag-quit, magkano lang yun. Pero ang laki ng ginastos ko, ang dami kong taong inistorbo, sinabi ko maganda ang project, tinuloy ko, kayo sumagot. May choice ko ba ako mag-quit? Anong mukhang ihaharap ko? Sabi ko nga, hindi na ko labanan ng income pagkalalaki ng tawag dito. Now, ano ang point ko? Number one, wala nang reason. Sabi ko, ang lalim na ng commitment level ko. Sunod, sabi ko, kailangan ko na ng goal. Meron akong pondo, meron akong commitment na malalim. Ano ang goal ko? By 2025,
want to earn 1 million per day. Now, meron na akong goal, 2018, meron na akong commitment. Anong ginawa ko? Hinarap ko yung mga bagay na ayaw kong gawin. Katulad ni Apre Carlo, sobrang natutuwa sa kanya. Yung tayo pa lang dyan pagsasabi ko, napakagaling na Apre Carlo. Kasi hindi ko siya nakitang gano'n. And lahat kami, may ginagawa din pagbabago. If you want to change your life, kailangan may baguhin ka rin sa ugali mo. Hindi magmamakaawa sa'yo ang pangarap mo para kunin mo. Ikaw dapat ang lumaban sa bagay. Next slide, please. Next slide. Yan po ang schedule ko, 2016-2017. 2 p.m. to 10 p.m. nasa project office ako. Nakiusap ako sa lahat ng leaders ko. Sabi ko, magdala kayo lahat ng guests nyo, kakausapin ko isa-isa. Pagtulong-tulong na kayo, pagurin nyo ako kung kaya nyo akong pagurin. Guys, 2 p.m. to 10 p.m. Monday, Tuesday, Thursday, Friday, nasa office ako. Every Thursday, ako po ang speaker sa office, 7 p.m. Ang Saturday and Sunday, that is my commitment out of town. Ngayon, Sabado, nandito ako. Bukas, nasa MOA. Next week, nasa Cebu ako. Next week, nasa Lawag ako. Next week, nasa Zamboanga ako. Now, ano ang point ko? Bakit ko pinapakita sa inyo schedule ko? Guys, 2016-2017, that will be my full schedule. Now, kaya ko ito pinapakita sa inyo. Di ba may pangarap kayo? Di ba gusto nyo yumaman? Now, tandaan nyo lang, tuwing napapagod ka, tuwing nahihirapan ka, at sasabihin mo sa sarili mo, parang hirap na hirap ka na sa pag-network, alalahanin mo lang schedule ko, mas may karapatan ako magpahinga kaysa sa'yo. Guys, tuwing baon na baon ka na parang gusto mo nang magpahinga, maaalala mo tong schedule ko at mahihiya ka sa sarili mo. Guys, next slide please. 2016 will be all out. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo mangarap, kung gusto nyo makuha pangarap nyo, sumabay kayo ngayon sa ginagawa namin. Kasi isa lang po sasabihin namin sa inyo, lahat po kami nandito, tutulungan po namin kayo para makuha nyo lahat ng pangarap nyo. Guys, hindi nyo po gagawin ang pag-network na mag-isa. Lahat kami nandito, hindi po kami titigil at lalo namin kayo i-inspire at sasabihin kayo, kaya nyo makuha buhay nyo. Kaya nyo makuha pangarap nyo. Kaya nyo magbago ang buhay. Guys, just believe in yourself. You don't need to change. You're already perfect. Ganawa ka ng Panginoon dito sa mundong to. Perfect ka na. Nagkataon lang nawalan ka lang ng tiwala sa sarili mo. Nagkataon lang natakot ka lang sa mga pangarap na nangyari sa'yo na feeling mo hindi na magbabago buhay mo. Guys, nandito kami. Pinapaalala po namin sa inyo. Kaya nyo magbago buhay mo! Hindi ko masyadong magiging mahaba, guys. Ito lang last word ko. This is the first event na ginawa namin and this will never be the last. Ang dami po natin mga events na gagawin para lalo po namin kayong remind, para lalo po maging magandang buhay nyo kasi isa lang po ang hihilingin ko sa inyo. Imagine niyo, maniwala ka lang sa sarili mo, mangarap ka lang ulit ng sobrang laki, huwag kang mangarap ng naniniwala sa iyong tao, dapat ang pangarap mo, pinagtatawanan ka ng ibang tao sa sobrang laki. Now, guys, sundin mo sinabi ni Mike, sundin mo sinabi ni Doc, sundin mo lang ang sinabi dito ng speaker, isa lang sigurado ko, hindi po nakakapagtaka, biglang isang araw, ikaw nang may hawak ng mic na to at ikaw na kumukwento ng success. Grabe, di ba? Kaya sumabay ka na. Sabi mo, class, ang